Palasyo ang batikos si Vice President Sara Duterte sa pagbuo ng Pangulo sa komisyong mag-iimbestiga sa mga flood control project. Ang tanong nito, may moral ascendancy ba si Duterte sa usapin ng korupsyon? Sabay banggit sa minsang pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may ninakaw umano ito. Nakatutok si Ivan Melina. Ikaw, Presidente ba? Tapos alam mo na kung ano yung nangyayari. Tapos makikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon? Actionan mo ka kasi kaagad dapat yan. Muling sumalag ang palasyo sa panibagong patikos si Vice President Sara Duterte sa pagtatatag ni Pangulong Bongbong Marcos sa komisyong mag-iimbestiga sa mga flood control project. Ang pag-iimbestiga po ay hindi po kailangang isang araw lang. Hindi po naniniwala ang Pangulo sa isang EJK style, walang imbestigahan, libingan ang hantungan. Ang gusto ng Pangulo, due process. Kinuwestiyon pa ng palasyo ang personalidad ng isang Duterte para magsalita tungkol sa katiwalian. May moral ascendancy ba ang Vice Presidente pagdating sa usapin ng korupsyon? Inungkat ni Castro ang isang pahayag ng ama ng tise na sinoy Pangulong Rodrigo Duterte. Sasabihin natin kung ano sinabi niya rito, and I quote, hindi ako nagmamalinis, marami din akong nanakaw, pero naubos na. So wala na. End of quote. So, 2017 ito, sana na ibigay na rin niya sa kanyang ama kung paano agarang masusuko ang korupsyon. Kung ikukumpara ba sa nakaraang administrasyon na nagsabing korap, mismo ang Pangulo at maraming ghost projects, ano ang itatawag natin sa panahon na yon? Living hell? Samantala, kinumpirma ng palasyo na nagkausap na hapon ng Pangulo at ang nagbitiwayo si House Speaker Martin Romualdez. Hindi nagbigay ng detalye ang palasyo kung ano napag-usapan, pero ang malinaw, bumababan sa pagka-speaker ay hindi pa rin lusot sa pananagutan kung totoong sangkot sa anomalya si Romualdez. Mag-resign, hindi siya mag-resign, maaari pa rin siya maimbestigahan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Maylina nakatutok, 24 oras. Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad ang mga landslide-prone area sa Baguio City dahil sa inaasahang pag-ulan na dadalhin ng bagyong Mirasol. Ang sitwasyon doon, tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine. Vicky, maghapon naranasan ng light to moderate na pag-ulan dito sa Baguio City. Mayat-mayat paglinis ng City Engineering Office sa mga naiipang basura sa City Camp Lagoon sa barangay Lower Raquari sa Baguio City. Kung hindi kasi aalisin ang mga basura, mabilis na aapaw ang tubig, lalo na kung magtutuloy-tuloy ang mga pagulang dala ng bagyong Mirasol. Mahigpit ang monitoring ng CDRRMO dito sa May City Camp Lagoon. Kapag umabot na kasi sa yellow marker, ang antas ng tubig sa May Lagoon ay agad magpapatupad ng preemptive evacuation ang otoridad. We are alerting our BDRM committees on our counterparts of barangays to continuously monitor their areas, especially areas ng Irisan Barangay, Quezon Hill area, Luknab area, Aurora Hill area, Quirino Hill. So those are actually our landslide prone areas. Sinuspende na rin muna ang klase mula preschool hanggang senior high school sa lungsod ngayong araw. Bukod sa Baguio City, may titing na binabantayan ng otoridad ang mga lugar sa Benguet na madalas makapagdala ng flash flood at landslide. Pinapayuhan ng mga motorista na iwasan muna ang pagdaan sa Cannon Road. Based on the advisory ng ating DPWH, they are actually saying that it is open to light vehicles. But for safety purposes, sa amin, do not really recommend that anybody passing there. Vicky, patuloy pa rin naka-alerto at nakamonitor ang Office of the Civil Defense Cordillera sa iba't ibang mga bayan sa Cordillera Region, lalo pag merong mahigit na 500 barangays ang na-identify yung MGB na susceptible sa pagbaha at maging sa landslide. Vicky, maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Mga kapuso, update tayo sa magiging lagay ng panahon kasama sa Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor,
Hanggang kailan sa parang bagyong Mirasol at saan naman daraan ang susunod na bagyo? Salamat, Emil. Mga kapuso, hindi pa man nakakalabas sa Philippine Area of Responsibility itong bagyong Mirasol, may panibago na namang nabuong bagyo na tatawagin Nando. Dahil pa rin po sa bagyong Mirasol, nakataas ang signal number 1 dyan po sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, western at northern portions ng Isabela, northwestern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya at pati na rin sa Apayao. Signal number 1 din dito sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at maging sa northern portion ng La Union. Sa mga nabanggit na lugar, posible pa rin po makaranas ng pabugsong-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan. Mga kapuso, 3:20 nga ng madaling araw kanina na maglandfall itong bagyong Mirasol dyan po sa may Kasibunan, Aurora. At saka po nito tuloy-tuloy na tinawid itong bahagi po ng Northern Luzon. Sa pinakauling datos ng pag-asa ay nasa vicinity na po yan ng Kabugao, Apayao. Tagayan lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers per hour at yung pagbugson 90 kilometers per hour. Kumikilos pa rin po yan sa direksyong northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, patuloy po itong tatawidin itong Northern Luzon hanggang sa makarating na dito sa coastal waters ng Ilocos Norte sa mga susunod na oras. Pwede pa po itong lumakas bilang tropical storm kapag po napunta na ulit dito sa dagat. Pero maaaring bukas naman po ng umaga ay nasa labas na rin po yan ng Philippine Area of Responsibility at sunod naman tutumbukin itong Southern China. Yung isa pang bagyo, anumang oras mula po ngayon ay posible pong nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Napakalapit na po yan, nandito yan. At yan po ay tatawagin po natin na bagyong Nando. Kumikilos po ito pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Sa inisyal na track po ng pag-asa, posibleng lumapit yan dito sa may extreme northern or sa may northern Luzon sa mga susunod na araw. At habang papalapit po yan sa lupa ay magtataas na po ang pag-asa ng wind signals, maaari pong as early as weekend. Ayon po sa pag-asa, inaasahan lalakas pa ito sa mga susunod na araw at hindi po natin inaalis yung posibilidad na umabot yan sa typhoon o super typhoon category. Pwede pa naman itong magbago kaya patuloy po kayong tumutok sa updates. Sa ngayon, ang bagyong Mirasol pa rin ang may epekto po dito sa ating bansa. Kasabay pa rin ang patuloy na pagkiral ditong southwest monsoon o yung hanging habagat. Base sa datos ng Metro Weather ngayong gabi, pinakamaulan pa rin ang mararanasan panahon. Dito po yan sa may northern Luzon kasama ang Batanes at Babuyan Islands. Dito po concentrated yung matitinding buhos ng ulan o heavy to intense rains. May mga kalat-kalat na ulan din sa iba pang bahagi ng ating bansa. Bukas ng umaga, bahagya pong mababawasan yung malawakang mga pag-ulan maliban na lang dito sa western sections po ng Luzon, kasama po dyan itong Ilocos Region, ganoon din itong Zambales, Bataan at maging ang Mimaropa. Inaasahan din po natin may mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Bicol Region, ganoon din dito sa may Zamboanga Peninsula. Sa hapon at gabi, malaking bahagi naman po ng ating bansa ang uulanin dahil sa habagat at pati na rin sa localized thunderstorms. Meron pa rin heavy to intense rains na posible pong magdulot ng mga pagbaha o pag-ulan lupa. Kaya maging alerto pa rin mga kapuso. Dito naman sa Metro Manila, may chance pa rin ng kalat-kalat na ulan bukas, lalo na bandang tanghali o hapon at pwede pong maunat yan pagsapit ng gabi. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. At susunod, ang inaabangan tuwing Vermont na Noel Bazaar, malapit na rin buksan. Ano kaya pwedeng mabili? Kapag babalik yan ng 24 oras. As I age, I choose to be strong with Birch Tree Adult Boost. Gatas na pang adult with Amoy kala, amoy kulay. Enjoy Rex Power! Sa pata, stronger sa matinding sebo. Super linis. Isang pata, mabisa! Hi guys, I'm here with Jake and Bea. Bad timing yung kape. Baka dandruff yan. Intention.